What went wrong dito sa nangyaring aberya nito dito sa GCash, sir? Well, umpisa natin dun sa origin niya, no? Yung bilag ni Pokwang, no? Kasi yun ay nakakaalarma at naka-apekto sa napakaraming kababayan natin. Imagine na i-announce sa public na nawalan siya ng pera sa ganitong platform at hindi niya kilala kung saan napunta yung pera niya. So kailangan natin doon mag-umpisa, yun ang ground zero. Kasi yun ang pumutok eh. So, kailangan natin malaman talaga ano nangyari. Bago yung nangyari sa kanya, anong ginawa niya? Kumakailan ay naging biktima ito si Pokwang sa GCash scam dahil nawala ang kanyang 85,000. Nilimas lahat. So, nagbigay ng pahayag itong GCash. Ibinunyag na ang dahilan sa likod ng maraming unauthorized transaction. So, pakinggan natin mga marites. Stay tuned. Paliwanag ng GCash. So, nakita po namin yan na hindi pa naman Pasko, hindi pa naman Chinese New Year eh. Bakit tumaas ang ating transaction? Bakit kaya po? Nakita namin yung wallet ay bloated. Ibig sabihin noon, unusual ito. Yung rate ng pasok ng pera ay hindi tugma sa paglabas. Walang nagre-receive po nung walang tumatanggap ng aginaldo. Pahayag nito. So, bakit nga nagkusa siyang mag-transact? Yun yung tanong. So, na-connect na namin. At dahil ito ay switch off, kaagad namin yung product feature na yon at nag-imbestiga na kami. Wow, sana all nag-imbestiga. Paano kaya kung hindi pa naglabas ng video si Pokwang? Tapos ordinaryong netizen lang ang nawala ng pera sa GCash. Mag-iimbestiga kaya kayo GCash? At doon sa aming paunang imbestiga, rolled out po ang phishing. Rolled po ang data breach at we rolled out account takeover. Ito po ay isang product issue. So, bakit ganon? Nagkadaluko-luko? Anong dahilan nga? Ito po yung meron pong pagkakamali doon sa produkto at this point, kagaya nga ng tinanong, human error ba ito? Technical issue? Ito po ba ay technical issue? At ito po ba ay for further validation? So, GCash has already returned the money. And Makilan said that they wish that Filipinos will continue to trust the fintech. One can recall how Pokwang was also among the victims. So, para sa akin, hindi na po ako magta-trust dyan. Dahil syempre, yung pera nga namin, na kunti lang yung sahod, tapos ilalagay namin sa GCash, mawawala pa, ay mas maiging kami na lang yung magtago, 'di ba? For me, ako na lang po ang magtatago. Wala na akong tiwala dito sa GCash. Parang ano to, alam nyo ngayon, magbabayad na tayo sa GCash. And then kunwari kasi yung sa akin nakapagbayad ako ng 1,115, tapos ang kinaltas sa akin is ang 1,115 naging 1,140. So parang nagpadala na din ako sa Palawan. So mas maigi pang sa Palawan kaysa GCash. So basahin natin yung mangilan-ngilan na comment dito. Let's uninstall GCash. Let's use PayMaya. Let's uninstall GCash. Let's use PayMaya and GoTime. Say pa daw yun. Di na talaga trusted ang GCash. Dali na itong ma-issue but some of people don't understand pa rin. Kadalasan, sira pa ang connection ng GCash. Huwag na magtiwala sa ganitong app kapag may issue na. Lesson learned na ito sa atin. At saka, hindi din maganda na hindi ibunyag. Alam nyo guys, kung hindi pa siguro nagsalita itong si Pokwang, hindi ito mahimas-himasan ang mga taga GCash. Hindi maibalik ng GCash yung mga pera na nawalan. Yung mga netizen na, ordinaryong netizen na nawalan.
Sa Central Bank at ditch dapat public hearing para mapanood ng taong bayan, huwag itago sa dalawang bahay ng pamahalaan. Pagtuunan ninyo ng pansin ang problema sa GCash, halaga ng pera ang pag-uusapan. May go time na lang po kayo. Sana maayos na po. Kawawa po yung mga taong naghirap tas kunin na lang basta-basta. Yes, correct. Tapos sino yung kumukuha? GCash rin naman. Binawi siguro nila mga prices nila nung nagpa 20th anniversary sila, kaya nagkaganon. Inside job, malamang may magpapasko na, lahat lang hindi safe. Better use Palawan Pay. Go time is the best. Inside job, exactly. Sino ba naman ang magmamanipula dito? Ayoko na sa GCash, no way, never. Ang importante dapat mabalik yung nawalang amount ng mga nabiktima. Baka thank you na lang or wala na magawa, goodbye na lang. So kay Pokwang, nabalik naman, iwan ko lang sa ordinaryong netizen na nawala ng pera during that time kung naibalik. Siyempre, nagpa-social media si Pokwang. Laking ano yon, scam, laking sira yon sa GCash, di ba? Kahit nga din sa mga machine nagkakaroon ng technical issue, maniwala ako dyan. Naku, kahit anong reason nila, wala nang tiwala ang mga tao sa kanila. Sa akin, 30k na walang number kundi isang incomplete ang kinuha, din na nila binalik eh. Gigising ka na lang isang umaga, wala na pera mo, walang OTP, basta na lang mawawala. Wala at nasena sa iba. Bloated daw, ano yon? Nilunod kaya bloated? Baka hindi anong tawag nun? Lola Remedios, kaya bloated. GCash should behave like a bank, should act like a bank. Ayan, wala nang tiwala sa inyo GCash. Buti nga sa inyo. Dapat ipatawag sa Senado ang may gawa ng GCash sa Pinas para ma-cross-examine. Instead, si Tatay Digong, mas importante ito GCash namin sa budol nito, billions ang halaga nawawala ngayon. Marami kasing issue na dapat talakayin ang Pinas, pero naman kasi inuna nila ang politics, yung pamumulitika nila sa isang apelyido na Duterte. Ganyan yung tactics ng gobyerno ngayon, na uubusan na nga ng pondo kasi inuna nila yung ayuda. Tapos ngayon, mayroon pang lumabas na GCash scam. O saan na to? Globe, saan na napunta to, diba? Sa mga marites, ano ang inyong naging pahayag dito? Comment dyan sa baba. Don't forget to like, share, and subscribe Caridad Official TV para updated kayo lagi. Thank you so much. God bless us all.